中国在南海的领土主权和海洋权益具有充分的历史和法理依据，符合包括联合国海洋法公约在内的国际法，不会因菲方海洋区域法的出台受到任何影响。南海仲裁案所谓裁决非法无效，中方不接受、不承认、反对且不接受任何基于该裁决的主张或行动。菲律宾打着落实联合国海洋法公约的旗号，企图通过所谓海洋区域法，给其在南海的非法主张和 Grabe, no? Tayo yung illegal, no? Yun yung lagi pinalalabas itong mga lintik na to. Illegal claim. Yung claim natin dyan sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea ay illegal according dito sa mga lintik na to. Etong Chinese government, ha? Tayo yung illegal, mga utol. Ganon katitindi yung mga sapak. Anong masasabi nyo dyan? So, null and void daw yung arbitral ruling. Tayo pa yung hindi no? Wala na akong masabing baka magkaroon ako ng mga salita na alam mo yun. May mga bawal kasi sa Facebook, di ba? So, sa YouTube at sa Facebook. Anyway, sinasabi ko lang at alam ko naman nararamdaman nyo rin yung inis, no? Kapag nagsasalita sila ng ganyan na ang pinalalabas nila palagi nitong China, tayo yung illegal na umu-occupy o umaangkin ng mga teritoryong kanila daw. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto mga utol, para lamang mas lalong luminaw sa atin itong mga bagay na ito, kung ano nga ba itong iniiyak ng China. Panay ang iyak ngayon ng China sa media. Okay? Dahil dito sa Maritime Zone Act na nilabas ng Pilipinas. Pero dito muna tayo, no? Amerika bumanat sa banta at takot ng China dahil sa bagong batas ng Pilipinas sa WPS. So lilinawin natin yan mula kay Ariel TV. Pakisubscribe yan. Pakilike na rin yung video game na mga utol para hindi tayo tumagal. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Amerika binanatan ang reklamo at banta ng China dahil sa bagong batas ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Ang US State Department ay sumuporta sa Maritime Zones Act ng Pilipinas, na nakaayon sa mga lokal na batas ng bansa sa 1982 Law of the Sea Convention at sa 2016 Arbitral Tribunal na desisyon. Ang batas na ito ay tumutukoy sa panloob na karagatan ng Pilipinas, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, at continental shelf alinsunod sa convention, sabi ni Matthew Miller, tagapagsalita ng US State Department. Sinabi ni Miller na maraming iba pang mga bansa, kabilang ang mga kapwa-miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, ay nagpatupad ng katulad na batas sa mga nakaraang taon. Aniya, ang pagpasa ng Pilipinas sa Maritime Zones Act ay isang routine na usapin at higit na nililinaw ang Batas Maritime ng Pilipinas, ngunit matatandaan natin na sobrang nagreklamo ang China tungkol sa bagong batas sa West Philippine Sea. At nagbabala pa nga ito sa posibleng gulo na idudulot nito. Teka lang, bago tayo dumako dito sa sasabihin nito ni Mauning, no? Itong pusa na to. Well, anyway, wala naman talaga silang karapatan. Okay? Itong China. Doon sa nilabas natin batas, wala silang karapatan na kahit ano pa man. Dahil ito po ay tungkol sa ating teritoryo at hindi pinapakilaman ng teritoryo ng kung sino man. Ito lamang inaangkin lamang talaga nila. Kaya ganon, okay? 出台所谓海洋区域法和群岛海盗法，召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉。我想强调的是，菲律宾所谓海洋区域法将中国黄岩岛和南沙群岛大部分岛礁及相关海域非法纳入菲方海洋区域。Illegal daw na inaangkin, no, na in-include yung kanilang teritoryo. Yung pong teritoryo na sinasabi la, yung Nanshan daw, kung hindi ako nagkakamali, yun po yung Spratly Island, kung hindi ako nagkakamali. Okay, na siyang inaangkin itong mga lintik na to. Okay, basta yung mga teritoryo ng Pilipinas na siyang inaangkin ng China. Yun po yung sinasabi nila dyan.
So marami yan eh. So sa Spratly kasi, hindi yung buong Spratly atin. Okay, pero meron tayong mga pasok sa exclusive economic zone natin na itinakda ng international law. Yung lang po yung pinaglalaban natin. Hindi po natin inaangkin yung hindi atin. Okay? So ito yung inaangkin nila, yung kabuuan nun. Sama na yung Scarborough Shoal. Tuloy na muna natin. 妄图以国内立法形式固化南海仲裁案非法裁决，此举严重侵犯中国在南海的领土主权和海洋权益，中方强烈谴责，坚决反对。 Ayan daw. Bina-violate na daw natin ang kanilang soberanya. Pero malinaw lang natin, mga utol, sino nga ba ang nagva-violate ng sovereignty dito? Tayo bang Pilipinas na pinaglalaban ng ating teritoryo o sila na nangaagaw ng teritoryo na may teritoryo? Yung teritoryo sinasabi nila ay atin. Okay? So, ang pinalalabas itong mga lintik na to, tayo pa yung nangaagaw. Ganon, mga utol. Ganon katindi. Yan yung iniiyak nila kasi yung Maritime Zones Act natin, pinapaboran ng international law at pinaboran din ng US, no? Na tama lamang, nasa tama kasi tayo. Ito po kasi yung mali. 中国在南海的领土主权和海洋权益具有充分的历史和法理依据，符合包括联合国海洋法公约在内的国际法，不会因非方海洋区域法的出台受到任何影响。南海仲裁案所谓裁决非法无效，中方不接受、不承认、反对且不接受任何基于该裁决的主张或行动。 菲律宾打着落实联合国海洋法公约的旗号，企图通过所谓海洋区域法，给其在南海的非法主张和。 Grabe, no? Tayo yung illegal, no? Yun yung lagi pinalalabas itong mga lintik na to. Illegal claim. Yung claim natin dyan sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea ay illegal according dito sa mga lintik na to. Etong Chinese government, ha? Tayo yung illegal, mga utol. Ganon katitindi yung mga sapak. Anong masasabi nyo dyan? So, null and void daw yung arbitral ruling. Tayo pa yung hindi yan eh. No? Wala na akong masabing baka magkaroon ako ng mga salita na alam mo yun, may mga bawal kasi sa Facebook, di ba? So, sa YouTube at sa Facebook. Anyway, sinasabi ko lang at alam ko naman nararamdaman nyo rin yung inis, no? Kapag nagsasalita sila ng ganyan na ang pinalalabas nila palagi nitong China, tayo yung illegal na umu-occupy o umaangkin ng mga teritoryong kanila daw. Lilinawin natin, ha? Ang po mga teritoryong pinaglalaban natin ay atin po. By rights, according sa itinakda ng batas sa international law, according yun, ha, yung claim natin. And may historical claims din tayo. May mga ebidensya po na nagsasabi na noon pa man ay atin na ito. And bukod pa doon, napakalapit po nito sa ating mga baybayin. Napakalayo po nito sa China. More or less 1,000 nautical miles o kilometers kung ano pa man, basta 1,000, napakalayo sa kanila yung inaangkin nila. Ang inaangkin po natin, napakalapit sa atin. Natural lamang sa, kumbaga, nasa bakuran natin. At yun din po yung tinakda ng international law na siyang hindi naman kinikilala nitong China. Anong sinasabi nitong mga lintik na to? Paki-commentin yung opinion, tuloy na muna natin. 行为张目是非法的、无效的。 Illegal, null 该 and 法 void. 严重违反南海各方行为宣言， Grabe. 将导致南海局势复杂化。 More complex. 非方依 No? 据该法在南海采取任何侵权挑衅行动，中方都将予以坚决应对。中方敦促非方切实尊重中国领土主权和海洋权益，立即停止采取任何可能导致争议扩大化、局势复杂化的单方面举动，切实维护南海的和平稳定。中方保留采取必要措施的权利。关于菲律宾群岛海盗法，其中多处与国际法规定和国际海事组织决议不符，中方要求菲方切实遵守国际法。 不得损害各方依据包括联合国海洋法公约在内的国际法所享有的合法权。
Sila pa may lakas ng loob magsabi na tayo'y sumunod sa dinakda ng international law. Mga lintik tong mga to, di ba? No? Oh. 依据 And 包 not to 括联合 undermine 国 other 海洋法 countries' 公 local 约在 rights 内 under 的国际法 UNCLOS. 所享有的合法权。 Grabe, di ba mga utol? Grabe. yung kapal ng mukha sa pangaangkin ng teritoryo, delusional na sila. No, nasa isip na talaga nila amin yan. No? Paglalaban namin, amin yan. Kahit hindi kanila. Kahit ang dami ng bansang kumukundi na sa kanila, including yung United Nations, kinukundi na sila. Sinasabi na wala kayong karapatan diyan. So, 'di ba? Wala pa rin eh. So, tingnan muna natin yung Maritime Zones Act natin, no? So, ito 'yun, no? Some brief meaning. The Philippine Maritime Zones Act clearly delineates the country's maritime zones, internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, and continental shelf, providing a robust legal foundation for the Philippines to assert its jurisdiction and sovereign rights. So sa madalit sabi, yung karapatan natin, yung soberanya natin, yung jurisdiction natin, yung maging atin. Yun. So yun po yung mariing tinutululan ng China. Dahil pag nangyari yun, hindi nga sila papayag kasi. Hindi talaga sila papayag. Ano kaya, pero ang tanong ko, ano ang paraan? Anong bagay ang magpapapayag sa China para bitawan ang ating mga teritoryo? Ano kaya? Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin. Habang, isang bagong hangar sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea ang Yung maganda. inaasahang matatapos bago matapos ang taon, ayon sa Armed Forces of the Philippines, sinabi ni Vice Admiral Alfonso Torres Jr., Commander ng Western Command ng AFP, na ang pasilidad, na nagsimula sa pagtatayo 2 taon na ang nakakaraan, ay 70% ng kumpleto. It is already 90% completed, so we are looking at this year for the completion of that facility in Pag-asa. Control tower that is under the purview of the Air Force, and magiging opisina na yun ng TOG Pag-asa, and that will facilitate all the air operations in the Kalayaan Island Group. May hangar, no? Ganda rin, no? Oh. Palagay nyo ba mga utol, di ba dapat talaga tayo maglagay na ng yung mga ganyan, mga outpost sa ating mga teritoryo, nang sa ganun, meron na talaga naka-station doon, may station tayo. Nang sa ganun, hindi na kailangan umikot ng mga Coast Guards natin, no? May Philippine Navy tayo doon, parang ganun. Kagaya dyan sa Pag-asa Island. Palagay ko mas okay yun, di ba? Noong Miyerkules, nagsagawa ng island retaking drills ang AFP sa Kota Island, na humigit kumulang 20 milya mula sa Pag-asa Island, sa layuning palakasin ang kakayahan ng depensa ng bansa laban sa mga panlabas na banta. Sinabi ni Torres na ang control tower sa Pag-asa Island ay magiging headquarters din ng Philippine Air Forces Tactical Operations Group, na siyang mangangasiwa sa buong Kalayaan Island Group. Ang Pag-asa Island ay ang pinakamalaking maritime feature sa Kalayaan Island Group, at ito ang nagsisilbing center ng lokal na pamahalaan ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan. Mahigit sa 400 sibilyang lokal ang tumatawag sa isla bilang tahanan, kasama ng mga nakatalagang militar, tagapagpatupad ng batas, at mga tauhan ng gobyernong sibilyan. Ang China ay inaangkin ng pagmamay-ari sa Pag-asa Island bilang bahagi ng sovereignty claim nito sa buong South China Sea, isang claim na epektibong na-dismiss ng International Tribunal ruling noong 2016, kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na walang magbabago sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos kasunod ng pagkakapanalo ni US President Donald Trump. Sinabi ng Pangulo na matagal ng kaalyadong bansa ng Pilipinas ang Amerika, kaya sa tingin niya ay hindi basta-basta magbabago ang relasyon ng dalawang bansa. Una nang Oo nga mga utol, no? So si Trump na ang presidente ng Pilipinas, pero tuloy pa rin po. Okay, hindi po magbabago yung Mutual Defense Treaty natin with the US, and ang kagandahan nito, tumugon na rin si President Trump ukol sa issue dito at handa siyang talagang suportahan ng Pilipinas dito sa claim natin sa West Philippine Sea. Okay mga utol, nilabas ko na yan, nilalagay ko na lang yung link. Anyway, pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat kay RLTV dito sa iniiyak ng China, no? Kaya ang tanong, ano pa bang pamamaraan para umalis sila sa ating teritoryo?
Paki-comment na lang mga utol, yung inyong opinion, ang inyong hinaing. Anyway, maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.